Bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Officers. Alam mo, nakakatakot yan, pati yung mga anak dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, ay nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pumupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Baka meron dyan sa inyo sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. It's either nalusutan kayo o sinadya yung malusutan kayo. No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang ko ay maraming dahilan. Ang dami yung palaging binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba? No, ito na naman. Very simple na to. Huli na kayo eh. Penalize almost all OLAs. Because almost all OLAs are doing this. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na maipasa sa third party yung mga personal information? Bakit itong Solomon Finance operated by Sun Prime Incorporated, which is no longer on the SEC list of original OLAs but remains available for download? Ano yun? Salmon Finance operated by Sun Prime Incorporated. Ayan, oh. Sir, Salmon Finance. nag-amend po from homeowner loan naging Sun loan po. Nag-amend po sila ng business plan. At ngayon, OLA na sila. Hindi, sir. Under the moratorium. Sir, opo, under the moratorium po, inaputan po sila ng moratorium, sir. Meaning, so pasok sila before the moratorium? Opo. Kasi sir, pag nagbago po ng pangalan, sir, like halimbawa po, si X Corporation gusto na niya ngayon pangalan, hindi na X Corporation, gusto niya na ng Y Corporation na siya. Pero ba't yung pinayagan yun? Sir, kasi under, Kahit kung nagbago siya. under the rules po, pwede naman po. Kasi dati hindi naman siya OLA, di ba? So, although registered yung kanyang company, yung mother company niya, so ngayon, wala pa siyang OLA noon. And then, gusto ko na palang mag-OLA ngayon. So mag-OLA siya dahil yung kanyang original company pasok pa before the moratorium. Sana pag gano'n, hindi niya papayagan. Nung wala pa moratorium, wala pa kayong OLA. So ngayon, after the moratorium, magbubukas kayo ng OLA using that company registered before the moratorium. Huwag sana kayong pumayag. We will revisit that, sir. Pero po kasi under the rules. Pag No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang ko ay maraming dahilan. Ang dami yung palagi binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba? Sir, wala nung ganun. Hindi, ma'am. Alam mo, hindi lang itong hearing. Sa mga susunod na hearing, i-expose ko ilang mga kalukuhan niya sa SEC. Kasi, Come on. Sir, kasi po, ang No, nag-handle ito na po. naman. Very simple na to. Huli na kayo eh. O nag-register itong company na ito, itong Salmon Finance. Okay? O Sun Prime Incorporated. They registered. Right? As a lending company, wala silang OLA. Tama? And then, sige, tumingin ka. Tingnan mo yung kasama Kasi ko. po, hindi ko po memorize yung database. So, Hindi na nga. Sun Prime, basta Sun Prime Incorporated. They registered ito sa SEC. Okay? Even before the moratorium. Tama? Para mapabilis tayo. Para ma-follow mo ako. Para tayo opo, magkaintindihan. tama po. And then, pagdating later on, nagkaroon moratorium sa nung 2021. Ngayon, itong recently lang, gusto nilang mag-OLA na itong Sun Prime. Gusto na magbukas ng OLA. Nagbago sila ng sistema, nagbago sila ng pangalan, whatever, yung mga binago nila, para makapag-OLA sila because gusto nilang rumide kung ano yung trending. Pinayagan nyo? Dapat hindi. Dapat kung gusto mo nag-OLA, noon pa lang dapat bago moratorium, doon pa kinabukas ng OLA. Pero too late na, magbubukas ka ng OLA na may moratorium na, hindi pwede. Ano? Meron? Sige, magpalusot ka pa. Sir, hindi po ako nagpapalusot. Nagtatanong lang po ako ng database. Hindi nga kayo nga dyan sa SEC. Kasi, sir, kasi ma'am, yung- very simple eh. Hindi nyo pinayagan. Yung lisensya po, sir, I ibang know. department po ang nag-handle. Okay, Hindi po ibang financing and Hindi, lending. naghugas kamay ka, nagponsyo pilato ka. Kasi madam, very simple lang to. Nung bago mag-moratorium,
wala silang application for OLA. Tama? Okay, itong mother company nila, which is Sun Prime. Ngayon, after the moratorium, nakapag-isip-isip sila na magandang OLA ngayon, itong trending, madaling kumita ng pera dito. Okay, magbukas tayo ng bagong unit natin o bagong branch o whatever you call that para tayo makapag-OLA at gagawa tayo ng konting adjustment dyan sa SEC. At inuprobahan nyo? Sana hindi. Sabihin nyo na hindi na pwede kayo mag-OLA kasi nga yung OLA may moratorium na. Although yung Sun Prime, yung mother company ninyo, yes, registered before the moratorium. However, magbubukas kayo ng OLA ngayon, after the moratorium, hindi na pwede. Huwag nyo gamitin yung registration ninyo before the moratorium. Ikaw naman, ma'am. Sabihin ko lang po, sir, 3 pong department ang nag-aano ng OLA. Yung first po na department, yun sila po yung naglilisensya. Okay nga, pero SEC pa rin yun. Opo, tama O, po. so ang ginagawa mo So, lang- titignan ko po kung Naipit ka paano lang po kasi kaya nangyari doon. tinutulak mo sa ibang department. Titignan ko po kung anong nangyari doon, and we will officially reply what happened to that corporation po. And we will present to you the documents. Thank you. In other words, I want it canceled. I want Yes, it sir. revoked. Opo. Kasi nalusutan kayo eh. It's either sinadya nyo or nalusutan lang kayo. We will check with that department, sir. Thank you. Thank you. And supply the necessary documents po. Very good. Thank you. Go ahead, Sen. Thank you. Win. Attorney, ilan ang sabi niyo merong 117 outstanding ngayon, correct? Yes, sir. Tama. Ilan na ba ang na-revoke ninyong Certificate of Authority? Ilan ang na-revoke na Certificate of Authority? For the revocation of the certificate of authority po, 2,081 lending firms na ito po yung mga unregistered lending firms po. Ilan? 2,081. 2,081? Opo. Dami ah. Anong time frame to? From 2017 until 2025 po. These are financing firms. Combination po ng financing and lending. Ilan Na wala po silang, hindi po sila registered sa SEC. Ilan dito ang OLAS? Nasaan? Sir, sandali lang po. Ilan dito ang OLAS? Ganong karaming fly-by-night sa nag-ooperate sa bansa natin? 2,000? Opo, yun po Actually, yung hindi mga sila nandito. fly-by-night dahil may certificate of authority sila eh. Nakalagay po dito, unregistered lending firms po sila. Ibig sabihin, sir, illegal po yung operations nila. Pero meron silang certificate of authority. Yung iba po talagang wala. So anong renevoke nyo kung wala silang certificate of authority? Yung articles of incorporation po, meron po silang certificate of incorporation pero wala po silang lisensya. Okay. Okay. Kasi sir, yung iba nang galing sa DTI prior to 2007. Okay. So ilan dito ang OLA dito sa 2,000 na renevoke? Do you have that data? Sa ano po, wala po kaming data, sir. We will provide po the data. Ilan ang after revoking your certificate of authority, after revoking yung kanilang registration, ilan ang nakasuhan ng kriminal at napakulong? For the 74 numbers of conviction for violations of Lending Company Regulation Act of 2007 as of June po 2023. 74 convictions? 74 po. 74 convictions? Opo. How many individuals are those? Ay, wala po akong data nun, sir. Does it mean in conviction man sinasabi nyo? Does it mean nakakulong to? Pag conviction po, sir, it's a criminal case and therefore certain individuals were convicted. Sir, ang 74 individuals daw po ang sinabi dito sa 74 ng prosecution individuals po. Opo. ang
nakakulong ngayon? Or mayroon pang appeal yan? Conviction, sir, in... Because iba yung revoke madali yung revoke Apa. Ang gusto namin malaman, out of doon sa revoke, ilan ang nakulong na individuals. Because that's the only way mahihinto natin itong nangyari kung merong certainty in terms of jail time. So, sir, per is conviction po, ang judgment po ng korte ay fines for the individuals. So na fine lang sila. Yun po yung judgment ng korte. Wala ba itong imprisonment? 'Di ba merong imprisonment rin to? Sa third offense? Meron pong kasing under the rules, may imprisonment po, pero po may discretion po kasi yung judge kung ano ang gusto niyang ipataw na penalty. Or po kasi yung ginamit na wording under the rules. So in other words, walang nakulong. Lahat puro penalty. Yun po yung wala pong nakulong. I think we should sama nyo na sa inyong due diligence and TWG harsher penalties and prison time. Kasi kung hindi, wala talagang, and this goes to all the financial crimes na nagagawa. Dahil kung walang imprisonment, walang natatakot eh. No, tuloy-tuloy lang yung pangyayari. Meron, sir, kaya lang po yun nga discretion Yeah, po correct, ng correct. judge. So, i-amendahan na natin yung batas para gawin mas mahigpit pa. No, that's the point I'm trying to make na dapat meron talagang prison time para matakot yung gagawa ng hindi maganda. Sama nyo na. Meron naman kayong TWG ngayon. So, include that in your TWG. Yes, sir. We will do that. Thank you, Senwin. Balik tayo ulit sa Sunprime, attorney. Sabi nyo, itong hawak kong listahan as of March 18, 2025, listahan ng mga registered sa SEC. Wala rito yung Sunprime. At wala dito yung, ano bang, sabi nyo nagbago ang Sunprime ng pangalan. At anong pangalan noon? Binago ng Sunprime. Kasi para sa inyo, before the moratorium, meron ng Sunprime. And then nagbago ng pangalan. So ano yung bagong pangalan ng Sunprime? Para tingnan ko rito. Maging yung Salmon, wala rin dito. Sir, yung Salmon po, yun po yung makikita sa database ng SEC. Hindi nga, ma'am, dyan ka na naman eh. Sabi, di ba, itong Salmon, under siya ng Sunprime. Because this is the lending company, tama? And then ang Sunprime, nag-open ng Salmon. Sige. Sir, ito po yung nakakita ng database po. Sir, yung si Salmon po kasi, app po siya na maraming feature. So, isa sa mga feature niya yung nagpapautang po siya. Yung portion Kaya po, na- under the umbrella of Yes, whom? Of what company is Salmon? Sunprime. Sunprime po. Okay, bakit wala sa listahan dito yung company Kasi name po, na Sunprime? sir, hindi po siya talaga yung nagmamayari ng Salmon. Portion, nakikiride lang po siya sa Salmon. Iba po ang may-ari ng Salmon na app po. Teka muna, pero dinideklara ng Salmon na sila ay kasama ng Sunprime. Opo, sir, pero hindi po kasi sila yung nagmamayari. Si Sunprime po, hindi po siya totally nagmamayari nung Salmon na app. Parang Well, then feature sino lang ang po owner siya. ng Salmon? Hindi po kasi siya lending, sir. Hindi nga, pakisagot lang, no? Hindi. Sino ang mayari ng Salmon? Hindi po namin, sir, alam kung check po muna. Well, then tell us right now, sino mayari ng Salmon? Kasi wala sa listahan dito ang Salmon. Kasi sabi nyo kanina, under Sunprime at nagpalit ng pangalan Sunprime, nagpalit ng We will check the GIS, sir. nagpalit ng system, ng business system. We will check the GIS.
Kaya nga, it's either nalusutan kayo o pinayagan nyo makalusot sa magkanong kadahilanan. O baka ang iniisip ko dyan, baka meron dyan sa inyong sa SEC, sorry wala namang tinutulong tao. Baka meron dyan sa inyong sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. Nagmamayari na ng OLA. Kaya pinayagan nyo na para makabuti nagsidami. Good example itong Salmon, Sabi nyo, Sun Prime, okay, kaya lang bago ng business model para mapayagan, makapasok pa rin doon sa tinatawag nyo moratorium, before the moratorium, and then nag-open ng OLA under Sun Prime with a different name na. Pero Sun Prime is not in this new list of registered lending companies sa SEC. Not even Salmon. Ngayon, nautal-utal tong kasama mo, Madam Attorney. Let's see. It's either nalusutan kayo o sinadya nyo malusutan kayo at may dahilan kung bakit sinadya nyo malusutan kayo. Ma'am, maglinis kayo. Sir, we're doing that po. Keep And we're doing that. continuing, sir. At yung sinasabi nga ni Sen Win, dapat may makasuhan. You show it to us. You let us know na may mga nakakasuhan, na may nakukulong. Kasi kung puro kaso na ng kaso, tapos napupunta pala sa areglo, lalong magtataasan ng kilay na maraming mga kababayan natin. Dapat, pakita nyo sa amin sino yung mga nakasuhan, ano na yung status ng kaso, ilan na pong nakulong, ilan ang na-convict. Meron ba? 74 convictions po per kaya lang po ang sabi nga po at the discretion of the judge. Ang judgment po ay penalty. Korte po ang Okay, sige, wala na tayo, labas na tayo doon. So may mga conviction. Opo. And then give us a list. So yung mga na-convict, yung ba'y pinapublish sa website nyo? Opo, sir. Okay, they should be published para mag-serve as warning doon sa mga gustong manloko pa. Diba? Actually, sir, hindi lang po sa website pinapublish, pati po sa Facebook ng SEC. Very good. Now, unless kung may question pa si Sen, sa akin, tungkol pa rin ito sa, sa OLA, wala kayong ginagawang monitoring tungkol sa way na maningil itong mga OLA. Kasi ganito yun, alam na natin yung TAPAL system. After na ma-exhaust na nakaikot sa TAPAL system, let's say sabihin 5 TAPAL. Sa TAPAL 1, ipapasa sa TAPAL hindi nakabayad, bibili na kunyari TAPAL 2 para si TAPAL 2 na ang mag-continue, maningil doon sa, maski sabihin nila interest na lang, pero tataas na ng konti, papasa ka 3, 4, 5. And then pag na-exhaust na 1, 2, 3, 4, 5, ipapasa nila sa collection agency. Tama? Bibili ng collection agency o depende kung mapag-usapan yung utang. Ito ngayon, ang pinirmahan ng umutang at binigyan niya yung kanyang mga information ay doon lang sa OLA. Ngayon, itong collection agency, napasahan ng mga personal information na wala naman siyang pinirmahan. Wala naman pinirmahan dito yung nag-loan sa collection agency. Why is it happening? Why do you let it happen? Sir, actually, meron po kaming pinadeclare sa mga nag-oola na lahat po ng third-party service provider po nila kailangan ma-declare sa SEC at ipinablish po namin yun sa website ng SEC tsaka sa Facebook. Yes, ng nandun na SEC. tayo ma-declare, pero Kasama po dun, sir, yung liability ng mga mababagsik maningil na TPSP. no, pero ang ibig sabihin, halimbawa, kayo po nag-loan Aha. sa OLA at hindi po kayo nakapagbayad sa OLA hanggang sa inabot ng ilang buwan o even sabihin natin taon. Ngayon, ipinasa po ng OLA yung inyong utang sa collection agency. O then, siyempre, yung collection agency, hawak na niya lahat ng mga important personal information tungkol sa iyo. Tama po. Na wala ka naman binigay na pahintulot sa collection agency na magkaroon ng mga important information mo, personal information mo. Di ba dapat bawal yon? Bawal po yun. At saka po solidarily liable po yung mismong nag-oola sa TPSP po nila. Exactly, and that is happening even while we speak. Tuloy-tuloy Meron na po nangyari yan. kaming mga na-penalize, sir. In fact Well, then po, penalize everybody.
Kasi lahat nagpa-practice niyan. Lahat na OLA pinapractice yan. I'm In- telling you right now. Yes, in fact po, mga directors at saka officers po ng mga nag-oola ay pinipenalize din po ng SEC administration. Then therefore, you have to penalize everybody. Kasi that has been a common practice. Kaya nga sabi ko, magugulat ka na lang, itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan nakuha ng collection agency yon? Doon sa OLA. Pinasa ng OLA. Di ba? O, dapat hindi nangyari yon. Unless kung itong si nangutang, pipirma doon sa collection agency. Na sige, payag ako ibigay sa collection agency ang mga important information ko, personal information ko. Pero walang ganun nangyari. Nagugulat na lang sila. Alam na agad ng collection agency. Yan, trabaho niya yan. Dapat namamonitor niya yan. Opo, namomonitor naman Well, po, kung sir. namamonitor nyo, Nape-penalize po sila, hindi lang po yung then penalize kumpanya. almost all Yes. OLAs. Because Yes, sir. almost all OLAs are doing this. It has become a common practice, ma'am. Opo, hindi lang po siya corporation, pati po yung third-party service provider at saka po yung directors and officers. Alam mo, nakakatakot yan. Pati yung mga anak, dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pumupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Kasi mga personal information yan. Kasi pag-apply mo ng loan, name of spouse, children, work, etc., telephone number. O, pag pinasa sa collection agency yan, na hindi naman pumirma itong nag-utang na pwedeng maipasa sa ibang company yan, collection agency, gagamitin yun para panakot. Tawagan kong boss mo, tawagan kong kapitbahay mo, magugulat ka na lang. So, do not let it happen again. So, anong plano nyo dyan? Sige nga. Doon po sa unfair debt collection practices po. Actually, sir, nag-database din po kami ng mga cellphone numbers na ginagamit for OLA, yung mga nag-unfair debt collection. Meron po kaming database nun. Nag-attempt po ako magpadala noon sa mga telco. Kaya lang po, meron pong study na nagpalabas na kailangan daw po mag-file ng case sa court and the court will issue the necessary order. So because of that, medyo umatras po ako. So pero isa po yun sa pinupush ko, yung mga na telepono na nagamit, yung numbers na nagagamit po. Sandali, I have to interrupt you. May binigay sa akin na information na nakaka-high blood. Hindi ko alam kung mga high blood ako, malulow blood ako nito. Circular number 18-2019. Circular number 18-2019. Look it up sa circular na ito. Section 2, Confidentiality of Information, letter D. Pinapayagan ng SEC ang OLA na i-share sa collection agency ang mga personal information ng kanilang mga kliyente. Mahigh blood ba tayo nito, ma'am, o low blood? Meron Sino bang po kisang kasing nag-issue nitong circular solidary liability po kasi ang third party. Para po siyang agent, sir, ng OLA, yung third party service providers po nila. Agent po. The collection agency is different from the OLA kasi yung iba ang license ng it's different animal. Yung OLA, iba ang SEC registration niyan, iba ang BPLO registration niyan, totally different. And hindi ang collection agency, ibang may-ari niyan, may-ari niyan. Totally different. Why would you allow the OLA sharing the private information, personal information of their clients to the collection agency, which is a different animal, at meron pa kayong circular order dito, and sino nag-approve nitong circular order na ito? Ano po yan? Yung parang partnership po yan nung TPSP at saka nung corporation po. So meron po sila ang kontrata na sinasabi, ikaw ang magtaga-collect ako ng ganitong mga utang. No, ma'am, dapat din nyo napayagan dapat. Okay, ang sir. OLA mismo, magkaroon sila ng collection unit if Meron they want to. yung- O then, ba't nila pinapasok sa collection agency? No, ma'am, pinapasa na sa collection agency. It's Yung- a fact.
Yung iba po, sir, kasi may in-house. So, ibig sabihin, sir, kung hindi sila nag-declare ng third-party service provider, in-house po nila ang nangungulekta. Baguhin niyo po itong circular order sige ninyo. po. Change this. I want this changed right now, ora mismo. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na maipasa sa third party yung mga personal information? Yeah, go ahead po. Mr. Chair, on the same topic, no, I saw a report from the National Privacy Commission that in 2019 there were about 1,642 complaints. Andito ba NPC? Is NPC here? Wala. Anyways, it was nagsumbong yung mga tao, 1,642 of them, to the NPC because ang kanilang sumbong, yung personal number at information na ibinibigay nila, no, sa pamilya nila, sa ibang ano nila, ay ipinapasa sa ibang mga entities. Yung pag pumapasok sa kontrata, ito in this case pag utang, yung kanilang pagbibigay ng information is only from the applicant to the OLA. Pero itong OLA, sabi nga ni Mr. Chair, pinapasa naman sa ibang entity. Pero ang agreement natin, tayo lang dalawa ang magbibigayan ng information. So because of this, maraming nag-complain ngayon sa NPC because nga pinapasa-pasa yung kanilang information. Ngayon, I want to know, tama si Mr. Chair, I agree with him, bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Very strict ang ating privacy laws na ang agreement is between only the applicant and the OLA or the company that is lending money. Maling-mali yun Nakita ko dahil nga ang nangyayari ngayon, yung information, pati sa nanay, pati sa anak, napapasa-pasa sa ibang entities. Yung sa tapal-tapal system. Napapasa pa sa Yeah. iba. Sa apps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Pumirma lang yung applicant doon sa 1. Yeah. Napasa kay 2, kay 3, kay 4. Wala na siyang pirma doon sa 2, 3, 4, 5. Again, sabi mo kanina, namumonitor niyo yun. So, bakit? Anong ginagawa niyo tungkol doon? Meron ba, attorney, paglabag to sa privacy laws natin? Because from what kami sa pag-aaral namin, it's a clear violation ng privacy laws natin kasi information ko na ginamit ko mag-apply na ipasa sa ibang entity na wala namang kinalaman sa akin. Sa akin po ay dapat may consent po yung kung sino man yung nagbigay ng private Correct. information. Yes. Walang consent Wala naman ako consent to the collecting agency. Kasi sir, yun pong mga app po nung iba, hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay ano po, sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot po ng pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus ng ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun, ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. So unknowingly, nagbibigay ka in good faith ng information, pero gagamitin sa'yo yan sa mga susunod na panahon. That practice, that modus should be stopped. And that's a violation of our privacy laws. We'll take action on that, sir. Thank you.